Hello po mga kababayan, nandito po kami sa PGC. Ayan si Mrs. tapos si ate. Ang ganda rito mga kababayan, oh, matao. At malawak siya. Di ba? Shopping si Mrs. Oh. Hanap kami kasi ng kasi sa kanyang shoes. Dito kami nakabili sa BGC. Hindi masukatan po doon sa walang malalaki sa Shangri-La Plaza. Saka doon sa the Power Plant Mall. Dito kami sa Charles in Kate. Baka makabili kami rito ng sandals in bags, shoes in bags. Di ba? Yan ang gawain namin. Ikot ng ikot kami dito sa Maynila. Kanina, may napakagandang kwento. Yung nasakyan namin mga kababayan, taga Iriga City. Seaman. Nag-uusap kami sa salitang Bicol. Kasi dito, pag nasa Maynila kami, nag-uusap kami sa salita namin sa Bicol para hindi maintindihan ng mga nakakarinig sa paligid. Ayun, Bicolano din pala. Kababayan ni Laila Diniba. From Iriga City. Kababayan ni... dito lang ako? Sige. Ikot sila kasi nang ikot. Dano naman sa kabilang tindahan. Ang ganda ng kwento niya kasi seaman siya mga kababayan at self-supporting. Biglang nagkakintaan kami kasi sabi ko, tinanong ko siya. Sabi ko, ang ganda nitong Vios mo, Toyota Vios. Tama kami, napakabago pa pala yung kotse niya. 3 months pa lang daw, kaya napakabago. Yan, investment niya. Mga kababayan, wala daw siya kasing ginagawa kasi bakasyon sila. Seaman, may bakasyon kasi most of the time 6 months or 3 months. Boring naman niya kung wala tayong ginagawa. Kaya naisipan niyang bumili ng kotse at ginawang trap. Tingnan ninyo ang paligid ng BGC. Di ba? Napakaganda. Yan, matataas ang building dito sa paligid. Yun, may Shangri-La din doon. Shangri-La. Self-supporting daw siya, sabi sa amin. Siging kwento ng kanyang buhay. Dati daw, nagtatanim siya ng palay at self-supporting sa pag-aaral sa high school hanggang sa college. Sabi ko, maganda ang pinagdaanan mo, kaya pala napakatyaga mo sa buhay. Kasi siyempre, pinagdanaanan mo yung napakahirap na buhay at ngayon nagtatagumpay ka na. May sarili na siyang bahay, mga kababayan, kasi seaman. At saka, may kotse na rin siya. Na ayaw niyang walang pakinabang yung kotse na pang-service lang. Siyempre, yung maintenance niya, gumagastos sa gasolina. So, ginawa niyang panghanap buhay. Ayan ang sinasabi natin. May mga paraan kung paano umangat sa buhay. Di ba po? Mag-enjoy sila sa kaka-shopping. So, napakagandang halimbawa na importante yung pagsakripisyo po. Yung ating mga kabataan dito sa ating channel. That's the purpose kung bakit ginawa natin. In-establish natin yung ating bagong channel, Life with Dan TM, para napag-usapan natin dito po yung mga experiences natin, mga struggles natin sa buhay, mga success stories, failures, para maging inspirasyon mga kababayan ng mga tagapanood natin.
Di ba? Natututo tayo sa mga kwento ng ating mga kababayan. Tulad no na pwede naman daw siya na patapusin ng kanyang tatay. Okay naman sila. Kaya lang, siyempre, yan yung maging pabigat. Kaya nagdesisyon siya na habang nagkaklase, nagtatrabaho siya, self-supporting siya po. At naghanap siya ng mga ng scholarship. Pwede ba? Talaga pag gusto natin na mabago yung ating buhay, gagawa ka dapat ng paraan. Hindi yung reklamo ng reklamo. Yan o, aso. Napakagandang aso po. Mga mahilig sila sa aso dito. Maraming may mga daladalang aso. Diba? Ayun pa o. Akala mo bata yung dala. May stroller siya. Pero aso, yun na yung tinuturing nilang anak. Diba? Kakaiba ngayon yung mga tao. Minsan ayaw mag-adapt ng bata. Mas gusto mag-adapt mga kababayan ng aso. Kasi daw yung aso loyal. Sa bagay, totoo naman. Minsan yung iba ay mga masamang experience po sa mga anak. Nag-adapt sila ng anak pagdating ng oras na patapos at naging professional. Iniwan yung nag-ampon sa kanila. Di ba? Hindi na maalala. Minsan kamag-anak pa yung inampon. May mga ganong kwento. Kaya yung advice natin, kahit sa mga magulang na may totoong anak, ang advice natin po, pasiguruhin natin yung ating retirement. Magtira ng para sa sarili. Tama po? Kasi baka pagdating ng oras, pagdating ng araw, matanda na po kayo, ayun, nakalimutan kayo bigla ng inyong mga anak. Sana wag ganun. Ito kakaiba siya. Oh. Parang umuulan, parang shower. Ayan o. Imbes na fountain po. Ayan, parang shower. Giant shower po. Yan o, ang daming asong dala o. Mga pet lovers talaga. Ayan. Kakasalubong yung mga aso. Di ba? Nakakatawa naman talaga. Kakatawang tingnan. Ngayon, going back doon sa ating nakausap kaninang driver, owner siya ng kanyang Vios, Grab driver. Nagkwento rin siya tungkol doon sa mga experience niya sa pag-grab. May mga foreigners daw na sumakay sa kanya. Wala yatang ligo. Isang ligo yatang walang ligo. Mga blacks daw, ang hilig-hilig pa naman nila na maglakad ng maglakad tapos sasakay sa Grab. Dumikit daw yung amoy sa logi. Dumikit doon sa kotse niya. Yung hindi ka nais-nais na amoy. Kailangan niya palinisan at i-disinfect. At talagang nilinis sila ng mabuti kasi matindi yung dikit doon sa upuan ng amoy. Sabi ko naman, kami naman, yung experience namin, may mga Grab na minsan si Mrs. hindi makatiis, talagang bumaba na lang sa tindi ng amoy. Baka kasi may mga pasahero, wala ding pakialam sa kanilang hygiene. Di ba? So maligo naman po kayo. Kawawa naman yung mga Grab drivers. Nalulugi, nasasayang yung kanilang panahon, yung kanilang oras. Kasi siyempre kailangan palinis. Pag hindi, kawawa naman yung susunod na sasakay. Di ba? At saka yung mga drivers din po and owners ng Grab,
Maganda regular ninyo po na no. Regular ninyong palinis yung inyong sasakyan. Kasi kawawa yung mga pasahero. May experience po kami, talagang napilitan kaming bumaba. Hindi namin kinaya yung amoy ng Grab. So anyway, ayan man lang po mga kababayan yung mga experiences natin dito sa pag-ikot natin sa Maynila. Sa short vacation tayo. Na-invite kami ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa kanilang Victory Party. At nakausap namin din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakapagpa-picture-picture nga kami. Bye-bye po. God bless.